Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iika-12 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila ay upahan, magmula sa huli hanggang sa buong magtatrabaho." Ang mga nagsimula na mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tigi 1 denaryo. At lumapit ang mga nauna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagtanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila,
Kaibigan, hindi kita dinaya, hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Poong May Kapal sa pagkakataong ito na makabahagi at makapagnilay ng kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga subscribers sa ating mga taga-subaybay at tagapagtangkilik sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsusuporta sa munting gawain nating ito, ang pagninilay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So sa araw na ito ng Miyerkules, tayo po ay magninilay sa Ebanghelyo ng ating Panginoon mula kay San Mateo. Today is August 23, 2023. At sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Florence sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin. Ang kabutihang loob ng may-ari ay nagliligtas ng buhay. Hindi ako komportable sa Ebanghelyo ngayon. Sa kabila ng mga taon ng pakikinig nito sa misa at pagbabasa at pag-aaral nito ng mag-isa, nakikita ko pa rin ang aking sarili na gustong sumigaw kasama ng mga naunang manggagawa. Hindi ito makatarungan. Bakit hindi dapat mas bayaran ang mga nagsumikap? Bakit ang mga manggagawang nahuli sa trabaho ay nakakakuha ng hindi nararapat na pabuya? Nakakatulong na ilagay ang iyong sarili sa lugar ng mga huling manggagawang tinanggap. Ano kaya ang nararamdaman nila buong araw na nakatayo sa palengke sa mainit na araw habang pinapanood ang mga mas bata at mas matipunong manggagawa na tinanggap? Dapat na bisis na dumating ang may-ari na naghahanap ng mga manggagawa at 4 na bisis silang napadaan. Habang palapit ang araw, tiyak na labis ang takot. Walang trabaho, na nangangahulugan na walang pera para sa pagkain. Ang mga manggagawang ito ay uuwi sa mga gutom na pamilya na walang maipapakita sa araw na ito. Pagkatapos sa kanyang ikalimang pagbisita, sa wakas ay inalok sila ng may-ari ng trabaho. Kahit na ang isang maliit na bayad ay maaring mga hulugan ng kaunting pagkain para sa gabi. Ngunit, isang buong araw na sahod, ang kabutihang loob ng may-ari ay nagliligtas ng buhay. Ang pagtingin sa kwento sa pamagitan ng mga mata
ng pinakamaliit ay nagbabago ng lahat. So ito po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Marami pong salamat, Pisma Florence. Maraming salamat, Pisma Florence, sa iyong refleksyon. At sa pagkatong ito ay bibigay ko po sa inyo si Pisma Nacy sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Hello po, my brothers and sisters in Christ. Magandang araw po sa lahat. Ngayon, pag ninilayan natin ang gospel sa araw na ito po ay isang talinghaga sa ubasan. Sa mata ng Diyos, lahat po tayo'y pantay-pantay sa Kanyang paningin. Sa mga magulang, hindi naman lahat. May mga magulang na mayroon silang favoritism sa kanilang mga anak, lalo na pag ito'y mayroon silang ipamana sa kanilang mga anak. May lamang ang isa. Diyan nagkaramdam ng selos ang bawat isa sa kanilang anak. Makaramdam ng pagtatampo sa magulang. Ang ibang magulang naman, pantay-pantay ang pagtingin nila sa kanilang anak. Walang nilalamang. Ganon din ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos sa langit, isang malaking pamana para sa ating lahat. Kung tayo'y makinig at sumunod sa Kanyang mga utos at pananampalataya sa Kanya, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinihirang. Ngunit ang kabutihan ng Diyos higit pa sa Kanyang katarungan. Kung sino man ang mauuna at mahuhuli, lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Yan po ang reflection ko sa araw na ito. Naway mananatili sa atin ang pag-ibig at awa ng Diyos sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Pisma Plus, and God bless everyone. Marami pong salamat, Pisma Nacy, sa iyong refleksyon. Isusunod po natin si Pisma Hena sa kanyang refleksyon. Ito po at babasahin po natin. Mapagpalang oras sa lahat, pagninilay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga kalooban sa ating Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Inihambing ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang talinghagang isinulat ni Apostol San Mateo sa kanyang aklat. Nais kong bigyang pansin ang 3 punto ng talinghaga. Una ay ang pagsisikap sa pamamagitan ng talinghagang ito. Natuto natin ang pagsisikap at pagmamatiyaga sa ubasan ng Diyos, ang buong sangkatauhan. Kaya bilang mga Kristiyano ay tayo'y dapat magtrabaho para maanihin natin ang isang nabubungang prutas, hindi lamang sa hanapbuhay ng isang tao kundi pati rin sa paglilingkod at pagmamahal ng isa sa kanyang mga kapwa. Ikalawa ay ang katapatan. Minsan sa ating buhay, tinatanong natin kung bakit kaunti lamang ang ating tinatanggap pagkatapos ng lahat ng kasipagan at katigaang ginawa natin. Ngunit, ang tanong ngayon, mali ba ang Diyos? Hindi ba sapat ang kanyang mga ibinibigay na biyaya sa atin?
Dapat sa ating buhay, huwag tayo magalit o mainis kung maliit lang ang ating tinatanggap, sapagkat ang Panginoon ay hindi tinitingin ang kahalagahan ng kapalaran, kundi ang kapalaran ng puso sa bawat isa. Kahit maliit man o malaki ang ibinigay niya sa atin, dapat tanggapin na lang natin ito dahil ang importante ay matapat tayo sa Kanya, gaya ng Kanyang katapatan sa ating lahat. Ikatlo at huli ay ang pagiging bukas palad. Dapat matuto tayong magbigay at magbahagi ng ating mga biyaya katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ng simulang linya ng isang panalangin ni San Ignacio ng Loyola, Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Sa ating paglalakbay sa daang ito, naway matuto tayong magsumikap, maging matapat at maging bukas palad para sa pagsasagana ng bunga ng prutas sa ubasan ng Diyos, ang kaharian ng langit. Amen. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Hena. Marami pong salamat, Pisma Hena. Isusunod po natin si Pisma Christian sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Isang mapagpalang araw po, Kapisma. At ito naman po uli si Brother Christian upang mag-share muli po ng reflection na ating pinagnilalay ngayon ay ang Mateo chapter 20 verse 1 to 16. Isinalaysay po ng ating Panginoong Hesus ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Ang iba ay nagtrabaho ng isang buong araw at ang iba naman ay nagtrabaho ng isang oras lang. At ang lahat ay nakatanggap ng parehong sahod. Ang nagtrabaho ng mas matagal ay nagreklamo sapagkat tiniis nila ang hirap at init ng araw. Sinabi ng may-ari ng lupa na wala siyang ginagawang masama at siya ay nagmamabuting loob lamang. Ito po ay isang talinghaga tungkol sa kaharian ng langit at sa paglilingkod sa kaharian. Ang iba ay matagal nang nagtrabaho at naglilingkod sa kaharian, habang ang iba naman ay kamakailan lang dumating at naglingkod sa kaharian. Ngunit ang lahat ay nakatanggap ng parehong gantimpala na buhay na walang hanggan. Ito po ay tungkol sa Diyos at sa atin bilang tao. Una po sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin at mapagbigay. Ginagantimpalaan niyan ang mga naglilingkod sa Kanya, at kahit na may naglingkod sa Kanya na hapon na, matatanggap niya ang parehong gantimpala ng biyaya at awa ng Diyos. Sunod naman po ay sa ating mga tao. Ang ating inaasahan ay malaking sahod kung gagawa tayo ng mas mahabang trabaho para sa atin. Para sa atin ay nararapat lang yan, ngunit sa paglilingkod sa Diyos, ito ay maling pananaw. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang nagtatrabaho ng mas matagal ay ang binigyan ng malaking pribilehiyo na maglingkod sa Diyos. Yun na din po mismo ang gantimpala. Habang tayo ay binibigyang ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya, mas lalo po tayong pinagpapala. Yung mga nagdadala ng malaking pasanin ay binibigyan niya ng pagkakataon na magsakripisyo para sa kaharian. Mas marami silang pagkakataon na yakapin ang kanilang mga krus na para na rin nakikibahagi sila sa mga paghihirap ng Panginoong Hesus. Kaya dapat tayong magpasalamat
at magalak kung nakapaglingkod tayo ng mas matagal kaysa sa iba na naglilingkod ng maiksing panahon. Ang mga manggagawang yun ay bagamat meron silang sukdulang gantimpala ay hindi nagkaroon ng pribileyo ng kagalakan na maglingkod sa Diyos ng mas matagal pa. Kaya brothers and sisters, ang pag-iisip po ng Diyos ay hindi tulad nating mga tao. Kaya nga po sa kanyang talinghaga, ang mga nahuhuli ay nauuna at ang mga nauuna ay nahuhuli. At dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. To God be the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Prisma Christian, sa iyong reflection. Marami pong salamat, Prisma Christian, sa iyong reflection. Sa pagkakataong ito, isusunod po natin ang ating utod na gwapo from Jerusalem, Israel. Ito po at panoorin at pakinggan po natin siya. Maraming salamat, Pisma, Gwapong Utod, Rex Harder ng Chicago, sa lahat ng mga kasama kong mga Pisma, at sa lahat ng subaybay sa channel na ito, Pisma Plus, sa programang Pisma, Pagnilayan Ibanghilyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas. At mapagpalang oras po sa bawat isa, at sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At salamat sa Panginoon na nakarecover ang ating katawan mula sa ating buong araw na paglalakbay kahapon o ng isang araw sa iba't ibang bahagi ng lugar kung saan ang ating Panginoon umapak, lalo na po doon sa Galilee. Nakapunta tayo sa Capernaum, sa Mount of Beatitudes, Mount Tabor, Tabga, Primacy of Peter, at Yardinet, River Jordan. At mapalad po tayo na binigyan ng pagkakataon na maikot po ito ulit kasama po sa mga nanonood po nung isang araw. At napakaganda ng madaling araw na Ebanghelyo dyan sa Pilipinas, araw ng Miyerkules, Agosto 23, 2023. At ito po'y talinhaga na hinantulad ng ating Panginoon ang kaharian ng Diyos. At dito po ating narinig at ating pagnilay-nilayan ito dahil tungkol po ito sa pagbigay ng grasya, ng Panginoon na walang limit at walang makakahadlang kung ano po ang kanyang kagustuhan, lalo na po sa mga tumatalima po sa kanya.
At kung ihambing po natin sa ating mga kapatid rito ng mga Hudyo, ay pag binayaran mo sila na iba sa maliit na trabaho ng mga kasama nila, alam naman po natin na mula pa sa panahon ni Moses, reklamador na po ang ating mga kapatid dito ng mga Hudyo. O lalo na po ngayon siguro. Yun nga po sa realidad rito, pag trabaho po rito na mabigat ay iniiwanan po nila. Hindi sila gumagawa ng mabigat na bagay. Ang gusto po nila ay nakaupo lang, computer, ang yung mga magaan. Pinapamigay sa ibang lahi ang mga mabibigat na trabaho. O balikan ko po ang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, at napakalaga po ito dahil minsan ito rin po ang ating kaugalian. Pag nakita nating umangat o may nagawa ang ating kapwa, at kahit makaunti na oras at malaki ang kanilang natanggap, ay sa isip natin at kalooban ang inggit. Lalo na ang kapitbahay natin ay makita nating umaangat sa buhay, ang iniisip natin ay ang negatibo at ang inggit na gusto nating malampasan pa po sila, na iba sa turo ng ating Panginoon. Ngunit dito sa Ebanghelyo, ating maintindihan kung ating pagnilayan ito, na ayaw ng Panginoon na mainggit po tayo, dahil ang kanyang habag ay walang kapantay. Yun nga po, kailangan lang natin po na sumunod sa kagustuhan po niya. At ating palaging ipagdasal ang mga bagay na gusto po nating makamit sa ating buhay, sa ating mahal sa buhay, at sa ating mga kaibigan na humihiling ng kanilang pangangailangan, na atin din ipanalangin sa ating Panginoon. At ganoon din po, ito yung pong habilin ng ating Panginoon, na sa Kanya po ang lahat, ang pagdesisyon kung ano po ang Kanyang kagustuhan, dahil po siya'y mapagbigay. Hindi po ang ating mga ginawa rito ang basihan lamang po sa kaligtasan o sa ating pag-akyat sa langit. At alam naman po natin na walang makaakyat po kung hindi tayo banal. Yun nga po, na tayo'y mapalad na nandito po sa simbahan na itinayo po ng ating Panginoong Hesukristo, simbahan Katoliko, na ang sakramento ay isang daanan ng pagdaloy ng grasya ng ating Panginoon, lalo na po ang sakramento ng kumpisal at communion, sa pagtanggap po natin
ng kanyang laman at dugo, sa pamamagitan ng Eucharistia. At lahat ng sakramentong binibigay ng simbahan ayon sa ating kalagayan, na ating magawa po ito para po sa ating kaligtasan at sa pagdaloy ng grasya ng Panginoon, na tayo'y makatanggap at makamtan ang buhay na walang hanggang. Anong sabi ng Panginoon sa dulo ng narinig po nating ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas? Mayroong mauna na mahuli at mayroong nahuli na mangunguna. Yan po realidad sa ating buhay, na minsan ang ating buhay na nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pero ganyan ang buhay natin sa mundong ito. Yun nga po na patuloy natin ipagdasal ang ating mga kahinaan at magsusumikap na sundin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yun nga po, alam naman po natin na hindi natin magawa ang mga bagay sa pagsunod sa ating Panginoon kung walang gabay ng banal na Espiritu Santo. Yan nga po, na huwag tayong makalimot na magsusumikap sa mga bagay na ito para sa ating kaligtasan at kaligtasan din po ng ating mga mahal sa buhay, kung ating maipasa sa kanila ang mabuting balita, lalo na po ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yun lang muna po ang aking maibahagi sa araw na ito, sa madaling araw ng Ebanghelyo. Sana patuloy niyong tangkilikin itong channel na ito at ipamahagi, lalo na po ang mga video natin na live, na kung saan ay umikot po tayo sa banal ng lupa ng Israel na inapakan ng ating Panginoong Jesucristo. Shalom Belehetraot, Tudara Balikulam, papuri sa Diyos, God bless us all. Marami pong salamat, Utod kong Gwapo, Romel Tebrevilla from Jerusalem, Israel. At sa lahat ng mga kapatid natin na nag-share ng kanilang mga refleksyon, marami pong salamat sa lahat-lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyo. At naway, ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. At huwag lang po natin kalibutan na kumapit lang po sa patalim ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble
and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.